Hello guys! Welcome back sa aking channel. At ngayon nga, ngayong araw ay mayroon tayong top 10 heart-to-heart questions with Lola Maria. Sabihin niyo Lola, hi! Hi! Ayan. So guys, eto nga, ang gagawin namin ngayon ay magtatanong ako na kay Lola ng mga tanong nyo sa TikTok. Eto, nandito yan. Inano ko, prinint ko, nandito yan para itanong ko kay Lola at siya mismo ang sasagot sa mga tanong nyo dito. Kinuha ko to sa TikTok para tanungin ko si Lola kung ano ang sagot niya sa inyong mga tanong. So bago natin umpisahan yung video natin, paalala lang. Alam ko na sasabihin ng iba na for content, ginagamit si Lola para pagkakitaan sa mga video, ganyan. Hindi. Ngayon, sige, para ano na yung mga kalooban nyo, matahimik na ang mga marites. Ngayon, ilalagay natin yung vlog na to sa aking YouTube channel. Di ba, Lola? Oo po. Para kumita na tayo. Kasi sa TikTok, walang kita, Lola. Kahit ilang milyon ang nag-view, hindi tayo kikita. Aasa lang tayo sa mga nagbibigay, nag-sponsor. Opo. Oo, ganon. So, ang gagawin natin, Lola, ngayon, itong video na ito, na interview ko sa inyo, ang gagawin natin, ilalagay ko sa aking channel, sa aking YouTube. Para, if in case na dumami ang manood, magkakaroon tayo ng kita. Yung kita na yun, Lola, nakikitain natin sa YouTube, yan ay ibibigay ko sa inyo ng buong buo, walang labis, walang kulang. Para makatulong sa inyo. Yan. Yan. So guys, pinapangako natin kay Lola na ang kikitain ng video na to, ng vlog na to, sa aking YouTube channel. Kaya mag-subscribe na kayo para makuha ni Lola ang kikitain natin dito sa ating video na to, sa ating vlog. So, ayan Lola. Ito, pangako ko sa'yo to, Lola, na lahat ng kikitain sa ating mga video, sa ating mga vlog, dito sa aking YouTube channel ay mapupunta sa inyo. Kapag kumita tayo, kapag nanood sila, di ba? Pag nanood sila, kikita ang channel ko. Kasi yung channel ko, guys, yung YouTube ko, is monetize na siya. Monetize na siya, pero kailangan maraming manood para nandi-monetize kasi siya kasi walang nanonood masyado. So ngayon, para ma-monetize ulit, kailangan may manood at mag-subscribe. Pero monetize na yung YouTube ko. Yun nga lang na demonetize. So, yan nga, ang dami kong explanation. So, umpisahan na natin, Lola. Ready ka na? Okay. Ready? Ganon ka, Lola. Ready? Ready na si Lola. So, eto Lola, may mga tanong ang ating mga viewers, mga netizen, galing sa TikTok natin. Kasi sikat na sikat ka, Lola. Ang daming nanonood sa'yo, ang daming tumutulong sa'yo doon. Masaya ka, Lola? Opo. Yan. So, ang topic natin ngayon ay Top 10 Heart-to-Heart Questions with Lola Maria. Okay. So, number 1, Lola, ito ang tanong nila. Lola, ano ang pangalan mo at ilang taon ka na? Para ito sa mga
sa mga bagong followers natin ha, kasi yung mga old followers natin na nakasubaybay na ng buhay ni Lola is alam na nila kung sino si Lola, ilang taon na siya. So, para to sa mga new followers natin na gustong malaman ang buhay ni Lola, ang kanyang istorya. So, Lola, ang tanong nila, anong pangalan mo at ilang taon ka na? Maria Acid, pag 1999 at edad. 1999 yung edad nyo. 1999 or 79, Lola? Yeah, 79. Sayo pa ako. 79 yung edad ni Lola O, sa ID. pag ano ko, ang iniisip ko, ang edad ko, 82. Sa isip nyo, 82 na kayo. Opo. Pero sa ID, 79 pa lang kayo. Opo, kaya sabi naman doon sa opisina, hindi ko kami dadawat na edad mo, mag-82 ka na. Hindi sila naniniwala. Opo. Ang ini mo, 79. 79 lang kayo. Opo. Sige. So, tapos na tayo dyan. So, ayan, malinaw na malinaw. Si Lola, ang pangalan niya ay Maria Acid at siya ay 79 years old sa kanyang ID. At sa kanyang isipan, siya ay 82. 82. Tama, Lola? Opo. So, number 2, Lola, ready ka na? Opo. Sige. Di ba sabi niyo, Lola, nag-asawa kayo? Ilang years kayong nagsama ng asawa niya? 2 taon. 2 taon lang? Opo, nagkasakit ang asawa ko, namatay dito sa dagat. Okay. Sa dagat siya namatay. Opo. Hindi kami nag-anak. Hindi Wala kayo kami nagkaanak. bata. So, ayan guys. Si Lola ay nag-asawa ng 2 taon lang sila nagsama pero wala silang anak. Kaya si Lola ay mag-isa ngayon sa buhay. Hangtod hasta karon hindi na ako nag-asawa. Hindi na ng anak. So, yun. Sinasayang ko. So, number 3, Lola. Ito, ang tanong nila, nasaan ang mga kamag-anak mo, Lola? Bakit daw ayaw mong pumunta sa kanila para alagaan ka? At bakit gusto mong mapag-isa? Nandiyan ang mga kamag-anak ko. Palagi sila nag-aano sa akin na salamat nga mayroon sa'yo, naawa nga, kahirapan mo. Hindi kami makakatulong kahit parehas tayo. At bakit daw, Lola, ayaw mong pumunta sa kanila? Ayaw ko ng gulo. May asawa sila, ako wala. Ayaw ko. So, yun, bakit gusto mong mapag-isa na lang, Lola? Dahil ayaw nyo ng gulo, yun na yun. Mabuti na lang, tahimik lang ako, wala ko. Gulo nga sa buhay ko. So, ayan guys, gusto ni Lola mapag-isa. Ayaw niya ng magulo. Siguro ayaw ni Lola ng makaano sa mga kamag-anak niya, ano ba tawag doon? Yung hindrance sa kanila kasi nga may pamilya sila. Ayaw niya na Opo, mayroon sila mga anak. May mga anak sila at ayaw niyang tawag doon, makasagabal ba? Parang ganun. Opo. Sa mga pamilya ng ng mga kapatid niya. So, Lola, okay. Ano ang trabaho mo daw dati nung bata pa kayo? Ang bata pa ako, pag-asawa ko, pagkamatay na asawa ko, nagdagat po na ako. Ay, nagdagat pa kayo? Opo. Nung namatay yung asawa nyo, Opo. tinaguyod nyo yung sarili nyo, nagdagat ka pa. Opo, kaya inaano ko ang pangitan, isda. Okay, malakas pa yung pangita Opo. noon sa isda. Hindi naman kayo natakot, Lola, na
Baka anong mangyari sa inyo? Nandun kayo sa laot. Amo nga, hindi nagtagal kay natatakot ako sa bagyo sa laod. Nag-ano ako, naghayop ng manok at sa kabaktin. Ay, nag-ano kayo, nag-alaga kayo ng baboy at saka manok. Opo. So, matagal na, ilang years ginawa nyo yun, Lola, yung pag-aalaga? Hindi naman ako nakatiis ka masakit ano ko. Nagpakatulong ako. Sumakit yung katawan nyo, kaya Opo. another, ano naman kayo, trabaho na naman kayo, katulong na. Opo. Opo. Ilang taong kayo nagkatulong, Lola? Mga 8 years. opo. Tapos, nung wala na kayo sa trabaho nyo, nung umalis na, bakit kayo umalis sa trabaho nyo? Bilang pagkakatulong? Hindi naman ang katawan ko nakakatiis. Ayaw ko na magtrabaho. Nahihiya ako kay may sweldo ako. Okay. Hindi nyo na kayang magtrabaho, kaya umalis na kayo Opo. sa pinapasukan nyo. Kaya, ang ginawa nyo, nagsarili na kayo ng bahay. Opo. Kasi dati, nung nagkatulong kayo, stay in kayo. Opo. May sarili lang kayong kwarto. Mayroon. So, yun nga. Tapos na tayo doon sa trabaho ni Lola. Ngayon naman, pang-5 pa lang tayo, Lola. Medyo madami-dami pa. Kaya pa? Ano yun? Kaya niyo pa, Lola? Marami pa. Opo. 5 pa. Sige, ngayon ay... Lola, ang tanong dito, paano ka daw nabubuhay dati nung hindi pa kita natutulungan? Salamat na lang nagkita tayo kay doon ako nanihingi palengke ng pagkain. Umaga pa giniisip ko kung anong makakain ko. Kung mayroon na akong ipapagbinta, ibibinta ko nga pagbiling ano lang akong kanin. Bahala la waray ko ulam basta may kula kanin. So, Lola, nung hindi pa kita nakikilala, araw-araw kayong pumupunta ng palengke para manghingi ng pagkain. Opo. Tapos yung pagkain, for example, nakakuha kayo ng isda, binigyan kayo ng isda or gulay, ibibenta nyo yon. Opo. Ipangbibili nyo ng bigas. Opo. Tapos doon pa lang, kapag nakabili ka na ng bigas, doon ka pa lang uuwi. Doon sa bahay. Tapos magsasaing mga ka. alas 11, di pa nakakakain sa umaga. Napakahirap pala ng sitwasyon nyo, Lola. Opo. Buti na lang, nagtagpo tayo. Opo. Pinagtagpo tayo ng Panginoon. Ano, Lola? Amo nga, nagpasalamat ako at makagagahong nga. Itinuro ka sa akin So, yun nga, guys. Alam nyo na yung buhay ni Lola, ha? Kung paano siya dati nung hindi ko pa siya natutulungan. So, number 6 na tayo, Lola. Ano naman, Lola, ang masasabi mo ngayon na marami na ang tumutulong sa'yo at hindi mo na kailangan manghingi sa palengke para makakain? Ang sinasabi ko na lang, Diyos magbayad na lang ang nagbigay sa akin. Nabubuhay akong pakakain. Nabibigyan na ni mong pagkain dito. So, yun. Okay na yung pagkain nyo, Lola. Hindi ka na nanghihingi sa palengke. Opo. Wala ka nang iniisip. Opo. Kasi marami ka ng stock na pagkain. Opo. Kaya, noon, iniisip ko nga, kumakain pa ako, nababaon pa kung taing baboy, kaya malapit na ako sa mga taing, mga babuyan. Maliit pa ang bahay ko. Pero dito nga, nadyan na ako. Malawak na ang paghinga ko. Bibigyan na pagkain dito. So, yun.
ang kwento ni Lola. So ano naman Lola, sabi dito, ano ang masasabi mo na nakalipat ka na sa bahay mula sa pawid, di ba Lola? At mabahong lugar at ngayon nandito ka na, komportable at malawak na yung bakuran nyo. Diyos magbayad na la. Nakakapagtanim na kayo. Opo, mayroon na ako tanim. Makakakain na ako. Maski na lang wala bigas, mayroon na ako tanim. Ipagbibinta ko. Kung wala ka ng pagkain, di ba? Opo. Yung concern din, Lola, ng mga viewers natin, bakit daw puro dilata ang kinukuha mo kapag ka namimili tayo ng grocery? Bibigyan man ako ng pera, bibili ko ng isda. So guys, si Lola, yung mga dilata, yung mga noodles, ano lang niya yun, inuulam kapag wala na siyang ibang uulamin, di ba Lola? Pang ano ba, emergency niya, kumbaga. Pagka ayaw niyang magpunta ng palengke, tinatamad siya, or wala siyang ibang... Labi na ngayon, hindi na lakas makalakad. Yun. Kaya ang ano niya, hindi naman siya laging nag-uulam ng sardinas, ng dilata, ng noodles. Ang inuulam niyan lagi ni Lola, isda, gulay, tapos yun nga, yung mga binili naming dilata at saka noodles. Pero hindi yun palagi. Alternate yun. Ganon yun. Di ba Lola? Opo. Pero karamihan, isda yung niluluto nyo. Inuulam nyo, ano? So, Lola... Matagal lang, linata ko dito. Matagal lang maubos ni Lola kasi nga, hindi naman araw-araw dilata. Opo. So, Lola, number 8 na tayo, malapit na tayong matapos. Ito, alam ko na marami ang nakakaranas ng katulad sa kalagayan mo dati, Lola, nung hindi pa kita natutulungan. Ano ang message mo sa kanila? Anong ang mensahe mo sa kanila sa mga katulad nyo dati na naghihirap ang buhay? Sabi ko, di sila hindi sila mawala ng pag-asa? Opo. Basta magmabait la sila. Ano sila sa Ginoo, magsangpit sila sa Diyos, kay bubuligan sila. Kasi tutulungan sila kapag lagi silang nagdarasal. Opo, mabait. Maging mabait tao ang kamabait. Mabait lang sa kapwa. Marami ang tutulong. Opo. Kagaya ni Lola, kapag pumupunta ng palengke, maraming nagbibigay. Ano Lola? Opo. Maski mayroon pa pera, sinasabihan ako, o yan din isda. Binibigyan kayo ng ulam. So, okay na tayo dun, Lola. Ano naman ang mensahe mo, Lola, sa mga kamag-anak mo? Wala o ano. Basta, sinasabi ko lang sa kanya, unsa naman lang ako kaprehas makitawala. Pare-parehas daw yung mga... Okay lang sa akin. Yung mga kamag-anak ni Lola, yung mga kapatid niya, ay lahat naman daw sila ay salat. Wala naman daw may kakayanan na makatulong sa kanya. Opo. Kaya nagsarili na si Lola. Ayaw niyang makasagabal ba sa mga kapatid niya. Naiiya sila magpunta dito. Sila nagbibigay sa akin. Sabi nila, baka isabi sa atin nga, sige lang kita paningi ng pera. Ayaw ko manmigay, kay umano ako sa sakit yung pagkain. Hindi ko. So, Lola, yung mga kamag-anak nyo, nahihiya pumunta sa'yo, magbisita sa inyo kasi nahihiya sa akin, parang ganon. Opo.
At saka sa mga At saka taong mga tao. tumutulong sa inyo. Oo. Baka pag-isipan sila na nangihingi sila ng pera. Oo, kinukuhaan pagkain ko dito. Kinukuha yung pagkain niya. Sige. So, Lola, ano naman ang mensahe mo sa mga tumutulong sa inyo? Mula noon hanggang ngayon, yung mga tumulong sa inyo. Anong masasabi niyo? Ako na, malaki na lang ang pagpasalamat sa'yo. Matumulong kayo sa akin, nakakaon na ako, maayos na ang buhay ko, nakakakain-kain na ako, nakakakarigo na ako, araw-araw, mayroon na ako tubig dito. At maayos na. Maayos na. May bahay na si Lola. Makukumpleto na yung mga gamit ni Lola. May tubig, may kuryente. So, ano pa ang masasabi nyo, Lola? Salamat. Salamat na lang. Diyos magbayad na lang sa kanya nga nagbigay sa akin. So, Lola, may pahabol akong tanong sa inyo. Ano naman ang message mo sa akin? Ang masasabi mo? Malaki nga pagpasalamat ko sa iyo nga nakakita ko sa iyo. Naawa ka sa akin. Ba't kayo umiiyak, Lola? Huwag kayong mag-alala, Lola, ha? Kasi tatandaan mo yung pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Lagi ako nandito sa tabi mo. Umaraw, bumagyo, kahit anong unos pa ang dumating. Salamat. Magkasangga tayong dalawa. Diyos magbayad na lang sa'yo. Hindi kita iiwan hanggang sa dulo. Nandito ako sa'yo. Kaya yung mga nagsasabi dyan na kinukontent ko lang si Lola para pagkakitaan ko sa mga videos ko, ay nagkakamali po kayo. Kasi unang-una, hindi ko po tinulungan si Lola para lang i-content siya or pagkakitaan. Si Lola ay taos-puso kong tinutulungan na hanggang sa huli niyang hininga, nandun ako sa kanya. Yan ang pangako ko sa kanya mula umpisa. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya, wag siyang mag-aalala kasi tinututuparin ko ang pangako na yun, Lola. Salamat. Wag kang makikinig sa mga tao na magsasabi sa inyo na hanggang dyan lang yan ang tulong niya. Iiwan ka rin yan bandang huli kapag ganito ganyan. Kaluyang kalat makagaraon. Huwag kayong mag-alala, Lola, ha? Nandito lang ako palagi sa inyo. Aalalay sa lahat ng oras. Nandito ako sa inyo. Araw-araw kitang bibisitahin umaga hanggang hapon. Bibisitahin kita sa umaga, bibisitahin kita sa hapon para masigurado ko sa'yo na okay ka. Diba, Lola? Opo. Ay, naku, Lola, ang drama natin. So, ayun nga guys, bago pa kami dito mag-iyakan ni Lola, yun nga ang mga tanong sa atin sa TikTok na sinagot ni Lola. Ngayon, alam nyo na ang kwento ng buhay ni Lola. Sana ay suportahan nyo. Suportahan nyo kami ni Lola sa aming journey. Kasi matagal-tagal pa tayong magkakasama. Si Lola ay nag-give up na sa kanyang buhay, pero sinabi ko sa kanya dahil may nag-aalaga na sa kanya ngayon, ako yon, ay sabi ko, kung iniisip mo, Lola, na 2 taon ka na lang mabubuhay, mag-add ka ng 5 years ulit, bali magiging 7 years pa siyang mabubuhay para, kasi unang-una may pagkain na siya, may vitamins, may maintenance. So, hahaba pa lalo ang buhay niyo, Lola. Hindi na ako palagi naglalakaw. Hindi na lagi si Lola na
nandun sa kalsada, nangihingi ng kung ano-ano. Nandito na siya sa kanyang bahay, na steady na siya kasi may pagkain na siya, meron na siyang makakain maya-maya. Pwede ka nang kumain, Lola. Huwag kayong magtitipid Opo. ng pagkain nyo. Kasi dati, guys, si Lola, sobrang tipid niya ng pagkain. Tinitipid niya yung kanyang sarili para may kainin pa siya sa susunod na araw. So ngayon, Lola, huwag niyong titipirin yung sarili nyo. Kumain kayo kung ano ang nandyan, kainin nyo. Lahat kainin nyo, maya-maya kain, ano. So, ayan nga. Thank you so much, guys, sa pakikinig. Thank you. Sa pakikinig sa kwento ni Lola. At sana ay magkita-kita pa tayo sa susunod nating vlog. Bye-bye! Thank you, Lola. Bye-bye, Lola. Bye-bye.